Magandang gabi po mga kapatid. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob sa atin ng atin pong Diyos para po tayo ay magsama-sama upang purihin siya, pag-aralan ng kanyang salita at magpanalanginan sa bawat isa. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong mga pakiramdam? Kumusta na po ang kondisyon ng inyong mga pangangatawan? At lalo tigit, kumusta na po ang atin pong relationship sa atin pong Panginoon? Nawa sa patuloy na ating pag-aaral, sa patuloy na paglipas ng panahon, lalo po tayong napapalapit sa ating Diyos, lalo pong lumalalim, tumitibay ang ating pong pananampalataya at nakikita po natin ang kahalagahan ng pag-aaral parati ng Kanya pong salita. Nakikita po natin ang napakalaking pakinabang nito sa ating pong buhay. Kaya ngayon pong gabi ay atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Psalm chapter 25 verses 4 and 5. Psalm 25 verses 4 and 5. Ang sabi po dito, "Show me your ways, O Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior and my hope is in you all day long." Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat muli kami po ay nagkaroon ng pagkakataon para pag-aralan ang iyong salita. Panginoon, salamat sa mga itinuro mo na sa amin ng mga nagdaang Miyerkules. Salamat po sa mga panalangin ng mga tagasunod mo, ng mga pinili mo, Panginoon. At sa patuloy na pag-aaral namin, Panginoon, ay patuloy na turuan mo kami kung paano nga ba kami mananalangin, ano ang dapat naming gawin, lalo na kung kami ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral sa pagdating ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Dito daw po sa Quezon City ay lagi pong may paalaala or babala ang MMDA or Metropolitan Manila Development Authority, or ito po ay ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kalagayan po at kaligtasan ng ating pong mga kalsada dito po sa buong Metro Manila. Ang kanila pong paalaala ay mag-ingat, lalo na pagka dumadaan dito po sa Commonwealth Avenue. Ano po, sa mga drivers po dito na nakadaan na sa daang ito po ay napakalawak, no po, na kalsada. Ito po ay merong 18 lanes, no po. At kaya po binibigyan ng paalala ang mga motorista ay sapagkat bagamat ito ay napakaluwang, no, at napakahaba, no, 12.4 kilometers, ay ito rin daw po ay accident prone area. Ang dami pong naaaksidente sa highway na ito. Una, dahil nga po sa kulang ng road signs, po, kulang ng disiplina, po, at yung mga vehicles nga po na dumadaan dito, laging natetempt na mag-overspeed sapagkat napakaluwang nga po. Yung iba ay nagja-jaywalking, po, at marami pa pong dahilan kung bakit po maraming aksidente sa lugar po na ito. Kung kaya't kailangan mag-ingat pagka dumadaan sa lugar na ito. Alam niyo po, pagka wala talagang disiplina at walang mga road signs sa isang daan, doon po madalas mangyari ang aksidente, ang kapahamakan sa mga motorista. At alam po natin, no, hindi ganun kadaling ayusin or hindi ganun ka simple ang mga aksidente dito, no. Talagang nangangailangan ng maraming oras, ng maraming halaga, ano po, at maraming magagaling na mga doktor para makasurvive ang mga maaksidente po dito. Alam niyo po, sa buhay natin, ito rin po ay parang paglalakbay, ika nga sabi ng Biblia. Kung wala kang gabay at wala kang disiplina sa iyong buhay, ikaw po ay mapapahamak. Ano po? At ngayong gabi ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa isang bagay na laging ginagawa po ni Haring David. Kung kaya't sa dami ng panganib sa kanyang buhay, ito po ay kanyang naiiwasan. Ito ay kanyang nalalampasan at napapagtagumpayan. At ngayong gabi mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, nawa makita rin natin yung isang bagay na yun na laging ginagawa ni Haring David upang makaiwas sa kapahamakan sa mundong ito. Sapagkat kung nung panahon ni Haring David, no po, ay napakaraming panganib, ay masasabi rin po natin sa oras na ito, sa kapanahunan natin,
Kung papanoodin po natin ang mga balita, pakikinggan natin, babasahin natin, ay masasabi po natin na panganib din po ang ating kapanahunan at ang ating kapaligiran. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, Pray for God's Guidance. Pray for God's Guidance. Yan po ang parating ginagawa ni Haring David kung kaya't siya po ay nakakaiwas sa maraming kaguluhan na kanyang naranasan sa kanya pong buhay. Lagi siyang nananalangin, humihingi ng gabay sa Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, yan po ba ang lagi nating ipinapanalangin? Na tayo po ay gabayan lagi ng Panginoon. Sapagkat kung pag-aaralan natin ang buhay ni Haring David, pag-aaralan natin ang kanyang mga sinabi, mga sinulat, makikita po natin doon kung paano siya ginabayan, iningatan, pinalakas, tinulungan ng atin pong Panginoon. At kung gagawin din natin ito, naniniwala po ako sa biyaya ng Diyos ay mapapagtagumpayan din natin ang mga ito. Ngayong gabi mga kapatid, itong ating pag-aaralan, itong Psalm 25, kung inyo pong babasahin ang buong chapter na ito, makikita nga po natin na si Haring David ay dumaranas ng panganib sa kanyang buhay. At isinulat din niya sa pamagitan ng awit na ito kung paano siya tinulungan ng Panginoon at kung bakit dapat pagtiwala ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Sa atin pong pag-aaralan, chapters 4 and 5, meron po tayong tatlong bagay na hiningi ni Haring David para maranasan niya ang paggabay ng Panginoon. At nawa ito rin pong tatlong ito ay lagi nating ipanalangin para maranasan natin ang guidance ng Panginoon. Ang una, kung babalikan po natin itong verse 4, sabi niya, "Show me your ways, O Lord, teach me your path." Sabi niya dito, ipakita mo po sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Ang una na kanya pong hiningi, para maranasan niya yung guidance ng Panginoon ay to reveal His ways or to reveal God's ways. Ipinanalangin ni Haring David na ihayag ng Panginoon sa kanya, ipakita ng Panginoon sa kanya yung paraan ng Panginoon, yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay? At sa buhay natin na ito at sa mundong ito, yun po ay napakahalagang panalangin, na malaman natin ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang gusto niya na ating marating, na ating pong ma-accomplish sa buhay na ito. At yan po ang laging ipinapanalangin ni Haring David, that the Lord will show him His ways. At bakit niya po ito ipinanalangin? Sapagkat human as we are, short-sighted po tayo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari, sa future or sa kinabukasan or even mamaya. Ang atin lang alam ay yung nakaraan at saka yung pangkasalukuyan. Pero yung hinaharap, hindi po natin alam yun. Pero ang Diyos, yung past, present, and future natin, alam na alam niya. At napakahalaga po sa pagdaan ng panahon, sa paglipas ng mga araw, dapat alam po natin ang plano ng Diyos sa atin para tayo po ay magpatuloy, na magtiwala sa Panginoon at para tayo ay makaiwas sa tiyak na kapahamakan. Para hindi po tayo madistract, para hindi po tayo mawala o mapalayo sa ating Panginoon. Sapagkat ang plano ng Diyos, mga kapatid, yan po ang tama. Yan po ang dapat nating sundin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa inyo pong pagpapasya sa inyo pong buhay or sa inyong pagpili, ano po ang inyong basis kung bakit ito ang gusto mong gawin, ito ang gusto mong maging sa iyong buhay? Or sa inyo pong pagpili, ano ang inyong basis bakit yan ang pipiliin nyo or bakit hindi yan ang inyong pipiliin? May magandang halimbawa po na pinakita si King David, lalo na sa mga desisyon sa buhay. Makikita po natin yan sa 1 Samuel 23, 1-5. 1 Samuel 23, 1-5. At again, kung babasahin nga po natin ang buhay ni Haring David, po, ay madalas niyang ginagawa ito. Kaya nga, madalas siya ay nakakaligtas sa mga kapahamakan, sa mga delikado sitwasyon ng kanyang buhay. Ang sabi po dito, Psalm 23,
1 to 5. When David was told, "Look, the Philistines are fighting against Keilah and are looting the threshing floors," he inquired of the Lord, saying, "Shall I go and attack these Philistines?" The Lord answered him, "Go attack the Philistines and save Keilah." But David's men said to him, "Here in Judah we are afraid. How much more then if we go to Keilah and against the Philistine forces?" Once again, David inquired of the Lord, and the Lord answered him, "Go down to Keilah, for I am going to give the Philistines into your hand." So David and his men went to Keilah, fought the Philistines, and carried off their livestock. He inflicted heavy losses on the Philistines and saved the people of Keilah. So dito po sa isang pangyayari sa buhay po ni David, gaya ng napag-aralan natin noon, ang number 1 na kalaban ni David ay ang mga Philistines. At dito ay nagbanta ulit na aatake ang mga Philistines at sasakupin itong mga tao ng Keilah. Ano ang ginawa ni Haring David? Tumawag muna siya sa Panginoon. Nagtanong siya kung aatake ba siya o hindi. Ang sabi ng Panginoon, "You attack." Pero itong kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga kawal ay natatakot, Kasi kung doon sa lugar na nasaan sila ay natatakot na sila sa mga Philistines, how much more pag pumunta doon sila sa lugar ng Keilah. Kaya itong si Haring David, nanalangin siya ulit, At nagtanong, "Panginoon, susugudin ko ba ang Philistines o hindi?" Ang sabi ng Panginoon, "Go, attack them. I will deliver them to you." Kaya ano ang ginawa po ni Haring David? Sinugod nila at sila ay nagtagumpay. Ito po ang isang maliwanag na pagpapatunay na kung aalamin mo ang paraan ng Panginoon, makakaiwas ka sa tiyak na kapahamakan. Pero kung mapapansin nyo dito sa panalangin ni Haring David, hindi niya sinabi na tanggalin, hindi niya pinanalangin na mawala na ang mga gera sa buhay niya. Kundi ang sabi niya, ang prayer niya, "Shall I attack?" Susugod ba ako o hindi? At ang maganda po dito, kahit na may human hindrances, imagine yung mga tauhan niya, ay gustong pigilan din dahil sa takot. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, "You go and attack them," yun ang naging pasya ni Haring David, yung sabi ng Panginoon. Kaya napakaganda mga kapatid, na lagi nating tinatanong, lagi muna tayong mananalangin sa Panginoon bago tayo magpasya, bago po tayo pumili, para sigurado po na hindi tayo magkamali at hindi po tayo mapahamak. Ang sabi ng isang counselor noon, para daw malaman mo ang kalooban ng Panginoon, may 3 basihan. Ang una, ano ang sinasabi ng kanyang salita? Yung bang gusto mong gawin ay naaayon sa salita ng Diyos? The moment yan ay against sa Word of God, yan ay hindi kalooban. Pero pagka yan po ay ayon sa salita ng Diyos, yan po ay kalooban niya. Ang pangalawa daw na paraan para malaman mong kalooban ng Diyos, hindi lamang through His Word, kundi through His people, sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Lalo tigit ng inyong pong pastor, ng inyong mga leaders, sapagkat through their deep study of God's Word ay talagang pinapakita ng Panginoon kung ano ang kalooban. Pinapakita ng Panginoon at binibigyan sila ng karunungan para ipaalam kung ano ang kanyang kalooban. So ano ba ang sinasabi ng ating mga leaders? Kung agree yung ating mga leaders do sa ating gustong gawin, posible na yan po ang kalooban ng Panginoon. At ang pangatlo, sabi nga nila, through circumstances, yung mga pangyayari. Kung yung pangyayari ba sa buhay mo ay nagkakatugma-tugma, nagiging maayos, at kung ganun daw po, kung walang against, supportive ang lahat, posible na yun ang kalooban ng Panginoon. Pero tandaan natin, yung 3 yun ay dapat makita. Hindi isa lang doon ang dapat makita, kundi yung 3 yun, ay pagka nakita natin, especially God's Word and God's people, importante po yung unang 2 na yun, pag nag-positive doon sa 2 yun, automatic
magpa-positive na din do sa third. Okay? Nakuha niyo po ako. Ang punto ko lang po ngayong gabing ito, kailangan po natin hingin ano ba ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Katulad ng ginawa ni Haring David, katulad ng panalangin niya dito sa Psalm 25 verse 4, "Show me your ways, O Lord." At tandaan ninyo, sa Panginoon kayo hihingi ng tulong, ng gabay, hindi sa kung sino mang tao. Sapagkat ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat at ang mabuti para sa atin. Okay, so ang pangalawa po, hindi lamang to reveal His ways, but ang sabi niya dito, teach me your paths, no? Teach me your paths. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Ano po ang reason bakit niya pinanalangin ito? Kung inyong makikita, mapapansin, ang una niyang pinag-pray yung general will or general plan of God. And then itong teach me your path, no? Ang ibig sabihin yung details nito, no? Ituro mo sa akin paano ko susundin itong mga detalye nito. Parang ganito po yan, ano? Hiningi ni Haring David yung general plan, no, ng Panginoon sa buhay niya. And then, itong pangalawa, hiningi niya kung paano niya maaabot yung plano na yun. Ano yung mga steps to get there. Okay? So, hindi lamang hiningi ni Haring David that God will reveal His ways to him, but he also asked God to realign his life, no, to that will of Him. Okay? Realign or iayon yung kanyang buhay doon sa plano ng Diyos. Okay? Kasi minsan gusto lang nating malaman yung plano ng Diyos sa atin, pero pag nakita na natin, ayaw nating sundin, no? Kasi mahirap, kasi kasi wala pa tayong panahon, no? Or sa tingin natin, mahihirapan tayong gawin yun or ma-accomplish yun. Okay? Hindi yun ang ating plano. Magkaiba sa plano ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong gabi, kung gusto nating ma-experience ang guidance ng Panginoon, una, ipanalangin po natin na i-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban, ang kanyang paraan sa buhay po natin. Pangalawa, ipanalangin po natin na iayon niya that God will realign our lives, no, to His ways. Ituro niya sa atin paano natin iaayon, no, yung ating pong buhay sa plano ng Panginoon. Sapagkat definitely, kung magkasalungat ang plano mo at ang plano ng Diyos, at susundin mo yung plano mo, mapapahama ka. No? Bakit kailangang i-align natin yung ating pong mga plans sa plano ng Diyos? Tingnan po natin sa Psalm 18 verse 30. Psalm 18 verse 30, ang sabi po dito ni Haring David, "As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him." So, God's ways are perfect. Okay? And, ano pa sabi dito? The word of the Lord is flawless. Walang mali. Ito ay perpekto. No? Kaya pagka ito ang iyong sinunod, ito ang iyong ginawa, no? Pagka inilinya mo ang buhay mo dito, your life will also be perfect and will be flawless. You will be safe. Okay? You will be victorious. Kung susundin mo ang direksyon, ang salita ng Panginoon. At yan po ang ginagawa lagi ni Haring David. Katulad na nung binasa natin kanina sa 1 Samuel chapter 23, no? Ang sabi nung kanyang mga tauhan, natatakot po kami. Ang ibig nilang sabihin, wag tayong sumugod. Wag nating sundin ang sinabi ng Panginoon, no? Ang ating pong sundin ay kung ano yung ating nararamdaman. Yung ating naiisip na dapat gawin, na dapat manatili tayo dito at wag sumugod. Yun po ang punto nung mga tauhan ni David. Pero dahil sa nauna nang nag-pray si David, no, at binigay na ng Panginoon ang plano niya, no, sinabi niya na magtatagumpay kayo pag sumugod kayo. For the sake of His men, no, tumawag siya ulit sa Panginoon, no, to confirm it.
In fact, sabi nga ng isang Bible scholar, it is a double confirmation. Kasi mga kapatid, tandaan nyo ito, pagkalooban ng Panginoon, yung ipinapagawa niya sa'yo, no? Hindi po yun magbabago. No? Kung halimbawa, ang kalooban ng Panginoon ay nalaman mo ngayong araw na to, na ito ang dapat mong gawin. Kung yan ay iyong palipasin ng, for example, mga 10 years, 15 years, 20 years, pag tinanong mo ang Panginoon, yun pa rin ang kanyang kalooban. Okay? Walang plan B ang Panginoon. Iisa lang ang kanyang plano. Kaya napakahalaga na ilinya natin, no? Isang ayon natin ang atin pong mga plano, ang atin pong mga buhay sa Kanya. Tayo po ang mag-adjust, no? Hindi ang Panginoon ang mag-a-adjust sa atin. Sapagkat ang plano ng Diyos, ang paraan ng Panginoon ay perfect. Ang atin pong mga isip, ang atin pong mga puso, ito po ay makasalanan, no? Laging nagkakamali. In fact, ang sabi po sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Okay? So, napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Na kung susundin natin ang ating mga paraan, no? Ang gagawin po natin yung ating mga gusto. Ang sabi po ng Proverbs, may mga gusto tayo, may mga plano tayo sa buhay na parang tama, pero ang ending pala ay kapahamakan or kamatayan. Kaya napakahalaga sa gabing ito na maintindihan natin na nawa makita po natin ang kahalagahan ng paraan ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, na yun po ang ating sundin, yun ang ating gawin. Doon natin ilinya ang ating pagbuhay. Sapagkat ang sabi nga po ni Haring David, God's ways are perfect. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung gusto mong wag magkamali, wag magsisi, wag masayang ang iyong lakas, no? Wag masayang ang iyong resources sa pasya na gagawin mo. Alamin mo ang kalooban ng Diyos at yun ang iyong sundin, no? Tanggalin mo lahat ng mga doubts mo, tanggalin mo lahat ng iyong mga questions, no? Sapagkat kung yan ay iyong papanatilihin, no po, at kung yan ang iyong susundin, no, kung ano man yung iniisip mong tama, ay yan ang simula ng ating pagbagsak at pagkakamali. Si Haring David, lagi siyang humihingi ng gabay buhat sa Panginoon, no? He asked God to reveal His ways, and he asked God to realign His ways to God's ways. Kaya siya po ay naging matagumpay. Hindi po nawala ang mga gera sa buhay niya nung ginawa niya ito. Pero the difference is, lagi po siyang nagtatagumpay. Kaya, mga kapatid, hindi mawawala ang mga pagsubok, ang mga alalahanin sa buhay na ito. Pero ang kaiba na mangyayari, when we ask God for His guidance, we will be victorious. Malalampasan po natin ang lahat ng yun. Okay po? Yun po ang pangalawa at ang pangatlo, he asked God to help him remain in His ways. Okay? So dito, kung babalikan natin sa Psalm 25 verse 5, guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior and my hope is in you all day long. Nung sinabi niyang guide me in your truth and teach me, ang ibig niyang sabihin doon ay help me to remain in your path or in your ways. Huwag mo akong hayaan na umalis, lumayo, no, sa iyong paraan. Kasi nung sinabi niya dito na guide me in your truth, yung truth dito, ito yung salita ng Panginoon na siyang laging gabay. Ano po? Siyang laging gabay natin. Di ba? Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 119, 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang ibig sabihin, your word is truth. Your truth will guide me. At ang sabi pa niya, teach me how to obey it. Okay? Teach me how to understand your word. Kasi the moment we understand His word, yun po ang magtuturo sa atin na sumunod at manatiling sumusunod sa gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yan po ang sinabi ng Panginoon kay Joshua
no, nung sila ay papasok na sa promised land. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 7, "Be strong and very courageous, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." Okay? Lahat ng salita, no, na sinabi sa iyo ni Moses, no, sundin mo 'yun, no, laksan mo loob mo. Huwag kang pupunta sa kanan or pupunta sa kaliwa. Okay? Diretso lang para ikaw ay maging successful sa iyong buhay. At naniniwala po ako na ang katotohanan at ang kapangyarihan ng mga salitang ito ay hindi lamang naranasan ng mga Bible characters noong unang panahon. Hindi lang pinaranas ng Panginoon sa mga tao noon, kundi pwede rin nating maranasan yan ngayon kung tayo po ay susunod. Tayo po ay hihingi ng gabay sa atin pong Panginoon. Ngayong gabi, napakaraming mga hindrances, disturbances, distractions ang mundong ito. At yan po ay plano ng dyablo, no? Na tayo po ay lituhin, iligaw, no, at ilayo sa atin pong Panginoon. At kung hahayaan natin po ito, ay yun nga po, doon natin mararanasan ang matitinding kabiguan, matinding kapahamakan sa buhay natin. Salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang salita ay bukas para lagi nating pag-aralan, malaman natin ang ating dapat gawin pagka nakakaharap na natin ang mga pagsubok, ang tukso sa ating pong buhay. We need the guidance of our God, mga kapatid, sapagkat siya ang nakakaalam, siya ang nakakakita ng ating nakaraan, pangkasalukuyan at bukas. Alam niya ang mga desisyon na ikakapahamak natin. Kaya nagbigay po siya ng mga road signs na dapat po nating sundin para tayo po ay maligtas at tayo po ay magtagumpay. Naway panalangin po natin everyday ang panalangin ni David para gabayan siya ng Panginoon, no? Let's always pray that the Lord will reveal His way, that the Lord will reveal His way to us, that He will help us realign our lives to His ways, at He will help us to remain in His ways. In that way, may experience po natin ang tunay na kagalakan at tagumpay sa mundong ito habang tayo po ay nabubuhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo, buhat po sa aklat ng Psalms. Salamat po kay Haring David na sa kabila ng napakatinding mga kaguluhan at panganib sa kanyang buhay, lagi siyang may oras para humingi ng gabay sa inyo. At salamat po sapagkat every time na ipinibigay mo sa kanya ang inyo po, Panginoong kalooban, paraan, yun lagi ang kanyang sinusunod, kaya siya ay nagtatagumpay. Kaya tulungan mo kami na matutunan ang ginagawang yun ni Haring David, na laging magtanong sa inyo at laging sumunod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong salita, salamat sa gabing ito, sa patlatang ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po ang bawat isa ng Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat.